Sa isang liblib na purok sa Iloilo, isang gabi ng kabilugan ng buwan, may isang matandang babae na umiiyak habang paulit-ulit na inuusal ang isang orasyon. Hindi sa loob ng simbahan, kundi sa gitna ng palayan, sa ilalim ng puno ng balete. Sa tabi niya, may 7 kandilang itim na nakapalibot sa isang lumang litrato ng batang lalaking tila lumapa sa panahon ng hapon. Hindi ito ordinaryong dasal, tila ba bawat salita ay may kabang nililibing sa lupa. Doon nagsimula ang kwento ni Elias. Tahimik lamang si Elias. Hindi siya kilala sa kanilang purok bilang palakaibigan. Palaging nakayuko, parating nag-iisa, at bihirang marinig magsalita. Anak siya ng babaeng pinatay sa sariling bahay, 10 taon na ang nakalilipas, isang krimeng tinabunan ng takot at tsismis, ngunit hindi kailanman nalimutan. Sabi ng matatanda, may tinatawag na sumpa sa pamilya nila, at si Elias daw ang huling bunga ng kasalanan ng kanyang ina. Wala siyang ama. Wala ring kapatid. Bata pa lang siya, iniwasan na siya ng mga kapitbahay. Sa palengke, hindi siya pinapansin. Sa eskwelahan, pinagtatawanan siya. Pero ni minsan, hindi siya lumaban. Ang tanging kaibigan ni Elias ay si Miko, isang batang magaan ang loob, makulit, at parang sinadyang ipadala para basagin ang katahimikan ng mundo ni Elias. Si Miko lang ang nakakausap niya ng normal. Si Miko lang ang hindi natatakot sa mga bulong tungkol sa sumpa. Wala akong pakialam kung sinasabing aswang daw nanay mo, pabirong sabi ni Miko minsan. E di mas may panlaban tayo sa mga bulis. Sabay tawa, sabay hampas sa balikat ni Elias. Ngunit nitong mga huling linggo, may mga bagay na hindi na matatawa ni Miko. Minsan gabing may ulan, napansin ng ilang kapitbahay na may gumagalang anino sa likod ng kubo ni Elias. Mabilis, mahaba ang kuko, at parang hindi lumalakad kundi dumudulas sa putik. Kinabukasan, may alagang kambing na wala ng laman, balat at buto na lang ang natira, parang tinuyong dahon. Walang umamin pero lahat ay maihinala. Lahat maliban kay Miko. Dumalas ang katahimikan sa lugar nila. Isang gabi, habang nasa loob ng bahay si Elias, narinig niya ang pagaspas ng mga pakpak, pero wala namang ibon. Sa kisame ng kanyang kubo, may tila umuungol, hindi tao, hindi hayop. Sa loob ng silid, bigla niyang nakita ang lumang litrato ng kanyang ina na nakasabit sa pader, ngunit iba ang mukha. Nakangiti ito, pero hindi ngiting ina, ngiting mailihim. Ngiting parang alam niyang may mangyayaring masama. Baka naman pagod ka lang, sabi ni Miko, habang sabay silang namumulot ng kahoy sa gubat kinabukasan. O baka gutom ka lang kagabi kaya kung ano-ano iniisip mo. Pero hindi nakakalimot ang mata ni Elias. Lalo na noong mapansin niyang tila may bagong hiwa ang kahoy sa gilid ng larawan, tila ginamit sa ritual. Gaze moment. Tumingin siya kay Miko, pilit mumiti, ngunit baka sa mata niya ang tanong, bakit parang ako ang sinusundan ng dilim? Hindi na lang siya nakatingin, nakikinig na rin. Isang gabi, habang naghuhugas siya ng plato sa labas, biglang huminto ang hangin. Walang kaluskos. Walang alingaw ng kuliglig. Sa katahimikan, may narinig siyang boses, pabulong, pabitin. Bakit ka bumalik? Paglingon niya, wala naman. Mula noon, hindi na siya makatulog. Ang larawan ng ina ay tila mas lumang-luma tuwing tinitingnan, parang kinukupas ng sarili nitong alaala. May mga pagkakataong umiilaw ang kandila sa tabi ng altar kahit walang nagsindi. At sa kanyang panaginip, may isang babaeng duguan ang mga kuko, kumakanta ng lulabi sa wikang hindi niya maintindihan.
Isang araw, habang kasama niya si Miko sa may isa pa, nagbiruan silang maghanap ng duwende o engkanto, biro ni Miko para patawanin si Elias. Ngunit habang naglalakad-lakad sila, may nakita silang bagay na palubog sa putik. Hinukay ni Miko, isang lumang kahon, yari sa kahoy at bakal, may ukit ng mata sa ibabaw. Nang buksan nila ito, may kandilang itim, kapirasong buhok, at isang punit na tela na may pangalan ni Elias. Hindi na nakatawa si Miko. Huwag mo nang hawakan yan, mahina ngunit mariing utos ni Elias, habang lumingon sa paligid, parang may naghihintay na bumungad mula sa likod ng mga puno. Gaze moment. Tahimik si Miko. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pakiramdam na may nakatingin sa kanila. Na hindi lang sila ang naroon sa gubat. Simula noon, sinubukan ni Elias sunugin ang kahon pero hindi ito nasunog. Sinubukan niyang ibaon sa lupa pero bumabalik sa ilalim ng kama niya kinabukasan. Ang litrato ng ina niya ngayon ay mailamat at salamat, may bakas ng itim na likido. Lumalala ang mga gabi. Nagsimulang magkasakit ang mga bata sa puro. May mga nawawalang pusa. Isang matandang babae ang sinaniban sa gitna ng misa, at bigla nitong nasambit ang pangalan ni Elias, habang umiiyak, patawad hindi ko na kayang itago, tiningnan siya ng lahat. Pero hindi siya nag-react. Gaze moment. Ang titig niya ay parang walang laman, ngunit sa loob, gumuho na ang natitirang katahimikan sa puso niya. Isang gabi, naalimpungatan siya. Mailiwanag sa labas ng bahay. Pagsilip niya, nakita niya si Miko, nakatayo sa may puno ng balete, may hawak na kandila. Miko, bulong ni Elias, pilit na pinipigilan ang kaba. Anong ginagawa mo diyan? Ngunit hindi sumagot si Miko. Hindi siya gumalaw. At sa likuran niya, may gumapang na anino, mas malaki pa sa tao, na parang may pakpak, may sungay, at may mukhang tila kilala niya sobrang kilala. Ikaw ba makakatulog pa kung ikaw ang nakakita noon? Hindi alam ni Elias kung panaginip ba o gising pa siya. Nakapako ang tingin niya sa anyo ni Miko sa ilalim ng buwan, hawak ang kandilang itim, hindi kumikilos, hindi kumikibo. At ang anino sa likod nito, gumagapang sa lupa na parang usok na mailaman. Sa sandaling iyon, gusto niyang sumigaw. Gusto niyang takbuhan ang kaibigan niya. Pero parang may humawak sa mga paa niya. Hindi tao. Hindi rin basta takot. Parang alaalang matagal na niyang nilibing pero ngayon ay bumabangon muli. Kinabukasan, wala na si Miko. Walang nakakita sa kanya simula noong gabi. Pinuntahan ni Elias ang bahay ng kaibigan niya. Tinawag niya sa labas, pero walang sumagot. Lumabas ang ina ni Miko, namumugto ang mata. Wala pa rin siya, sabi ko na, wag siyang maglalakad ng mag-isa. Baka napasama sa kabundukan. Hindi nagsalita si Elias. Tumango lang siya, at sa likod ng kanyang mata, may namumuong bangungot na hindi na matanggal. Simula noon, lalong lumamig ang tingin ng mga tao sa kanya. Sa palengke, nilalayuan siya. Sa bawat daan niya sa eskinita, may pabulong. Baka nga may lahiyan. Baka totoo nga ang sabi noon sa ina niya. Yung nanay niya, di ba may ginawang masama dati? May sinumpa raw silang lahi, baka siya na ang susunod. Pero walang nakakaalam ng totoo. Ang ina ni Elias, si Lourdes, ay hindi basta pinatay. Noon, nang bata pa siya, may mga gabi rin na may naririnig siyang dasal at iyak. Palaging sa likod bahay, palaging may kandila. Minsang nahuli niya ito habang pinapahid ang itim na langis sa mga bintana.
Para sa'yo to, anak. Para walang makapasok. Pero hindi niya naintindihan noon. Bata pa siya. At noong gabing pinasok at pinatay ang kanyang ina, wala siyang naalala kundi ang amoy ng usok, ang malamig na kamay nito habang yakak siya sa dilim, at ang bulong nito bago nalagutan ng hininga, "Huwag kang titingin." Ngayon, 20 taon na siya. Pero sa bawat sulok ng bahay, dama pa rin niya ang presensya ng nanay niya. Ang litrato nito sa altar, ang sulok ng aparador na hindi niya kailanman binubuksan dahil may itinatago ito. Hanggang isang gabi, bumigay ang kahon sa ilalim ng kama. Nahulog ito at may tumilamsik na papel sa sahig. Isa itong sulat, luma na at amoy amag, pero malinaw ang sulat kamay. Kung binabasa mo ito, ibig sabihin ay nagsimula na ang ikalawang yugto. Natigilan siya. At parang sagot sa sulat, biglang bumukas ang pinto sa kusina, kahit walang hangin. Sa labas, nakita niyang may matandang lalaki na nakatayo sa gilid ng puno ng bayabas. Puting-puti ang buhok, kulay lupa ang balat, at may dala itong tungkod na may ukit ng mga alon. "Elias," sambit nito. "Matagal na kitang hinihintay." "Tao ba to?" bulong niya sa sarili. Pero ang mata ng matanda, tila tumatago sa kanya. Hindi ito galit, hindi rin nakangiti. Pero may bigat sa tingin, parang alam nito ang kasalanan ng pamilya niya, pati na rin ang takot na ayaw niyang pangalanan. Lumapit ang matanda, dahan-dahan, tila hindi alintana ang putik o lamig ng hangin. "Ako sila kay Matias. Albularyo ako noon sa kabilang bayan pero pinili kong lumayo. Dahil may itinatagong dilim ang lugar na to at nasa dugo mo yan." Napaatras si Elias. "Anong ibig niyong sabihin? Ang nanay mo hindi siya masamang tao. Pero minsan, kahit mabuti, napipilitan gumawa ng kasalanan para sa anak. Hindi ko maintindihan." Inabot nila kay Matias ang isang piraso ng basag na salamin mula sa bulsa ng damit. "Tingnan mo. Pero huwag kang tatagal." Nang silipin ni Elias ang salamin, parang nalusaw ang mundo sa paligid niya. Sa loob ng salamin, nakita niya ang ina niya, bata pa, umiiyak sa harap ng altar, habang may isang nilalang na parang tao, ngunit may buntot at itim na mata ang kausap. 1 taon lang. 1 taon na malusog ang anak mo, kapalit ng isang kaluluwa. Napabitaw si Elias sa salamin. "Hindi isang kasunduan," sabi ni Matias. "At ikaw ang naging bunga. Pero may bayad ang lahat. Ang sumpa ay hindi agad dumarating." Unti-unti itong umaaligid, naghihintay ng kahinaan ng gabi ng lamat sa isip. Tumahimik si Elias. Gaze moment. Hawak niya ang sulat ng ina, nanginginig ang kamay niya, ngunit ang mata niya ay puno ng tanong na matagal na niyang ikinubli. Ako ba ang dahilan kung bakit siya namatay? May bagay kang kailangang hanapin, dagdag ni Matias. Isang mutya. Luma na, gawa sa bato't ngipin. Nasa ilalim ng simbahan. Doon nagsimula ang kasunduan. At doon mo rin pwedeng wakasan. Kinabukasan, dumiretso si Elias sa lumang simbahan sa dulo ng baryo. Matagal na itong hindi ginagamit at inaakalang pugad ng mga paniki. Sa ilalim ng altar, may sirang kahoy na tila natapyas. Pinilit niyang buksan at doon niya nakita ang isang maliit na supot na yari sa balat. Nang buksan niya ito, may laman itong bato, mainit sa palad, at may ukit na mata sa gitna. At sa sandaling hawak niya ito, biglang bumulong ang hangin. "Bakit ka bumalik?" Napatingin siya sa paligid. Walang tao.
Pero dama niya na hindi siya nag-iisa. Lumabas siya ng simbahan at nakita niyang puno ng tao ang paligid, nakatingin lahat sa kanya. Pero hindi nila siya kinakausap. Para silang mga estatwang binuhay ng paningin. Tao lang sila pero bakit ganoon ang tingin nila sa akin? Umalis siya sa lugar na iyon na parang may multo sa likod. Tumingin siya sa mutya. Mainit pa rin. At sa palad niya, may bakas ng dugo, hindi kanya. Kung babalikan mo ang simula doon mo maririnig ang huling bulong. Bumalik siya sa bahay, tahimik. Pero wala nang ligtas na lugar. Muli niyang tinignan ang larawan ng ina sa altar. Ngayon, nakatingin na ito sa kanan, hindi na diretsyo. At sa pader sa likod nito, may bagong lilim, hugis ng isang bata na nakangiti. Muli siyang bumulong sa dilim. Ikaw ba handa nang malaman kung sino talaga ang nawawala sa gabing iyon? Patay ang lahat ng ilaw. Tahimik ang paligid. Pero ang mutya sa bulsa niya biglang uminit. Ikaw ba makakatulog pa kung ikaw ang may hawak nito? Hindi na alam ni Elias kung ilang gabi na siyang hindi tulog. Kahit ipikit niya ang mga mata, naroon pa rin ang imahe ng batang anino sa likod ng larawan ng nanay niya. Naroon pa rin ang bulong. Minsan mahina, minsan parang may boses na talaga. Pero sa tuwing ibubuka niya ang bibig para humingi ng tulong, wala namang lumalabas. Para bang unti-unting kinukuha ang kakayahan niyang magsalita, at baka pati ang dahilan para mabuhay pa. Sa buong buhay niya, ang pinakamabigat niyang dalahin ay ang tanong, ako ba ang dahilan kung bakit siya namatay? Pero ngayon, ibang tanong ang bumabagabag sa kanya, ako ba ang susunod? Araw-araw, dala niya ang singsing ng nanay niya, yung puting ginto na may ukit na maliit na bituin. Wala siyang maalalang ibinigay ito sa kanya. Basta paggising niya noong isang araw, suot na niya. At mula noon, hindi na niya maalis. Parang nakabaon sa balat. At sa tuwing hinihipo niya ito, nakakaramdam siya ng malamig na hangin kahit tirik ang araw. Minsang lumabas siya para bumili ng tinapay sa kanto, napansin niyang parang may sumusunod sa kanya. Hindi tao. Isang anino lang. Pero sa bawat kanto ng mata niya, naroon ito. Sa salamin ng isang nakaparadang kotse, sa tubig sa kanal, sa likod ng poste. Tahimik lang. Pero nakatingin. Minsan, sa panaginip niya, nasa bahay sila ng nanay niya. Kumakain ng sinigang. Tahimik. Tapos biglang nagsalita ang nanay niya, anak, ibalik mo na sa kanila. Hindi mo iyan dapat dala. Nagising siya ng pawis na pawis, hawak ang mutya sa dibdib, mahigpit na parang sinusubukan ng puso niyang pigilan ang paglabas ng isang bagay mula sa loob. Nagsimula na ring mawala ang ilang tao sa puro. Una, ang matandang si Aling Pina. Isang araw, wala na lang siya sa upuan niya sa harap ng tindahan. Sabi ng iba, baka kinuha ng anak. Pero ang mga alagang aso nito, araw-araw humahalik sa pintuan ng bahay, umiiyak. Parang may hinahanap. Sunod, ang batang si Junjun, nakita pang naglalakad papunta sa ilog. Pero hindi na bumalik. Ilang araw nang may kandila sa gilid ng daan. At sa gabi, sinasabi ng mga kapitbahay na may bata pa ring tumatawid, pero hindi na raw ito kumikilos gaya ng dati. Tumatawid lang. Paulit-ulit. Elias, tawag ng isa sa mga matatandang lalaki sa lugar. Alam naming gising na ulit ang sumpa. At ikaw ang huling koneksyon nito. Hindi siya sumagot. Gaze moment. Titig lang siya sa mga matang puno ng paninisi, pero halata rin ang takot.
Parang kahit sila, hindi nila alam kung dapat siyang itaboy o ipagdasal. Minsang bumalik sila kay Machias, dala niya ang isang bote ng langis at isang maliit na kahon. Buksan mo lang to kung wala ka ng ibang mapagpipilian, sabi niya. Ano to? Tanong ni Elias. Isang paalala. Isang paalam. Pero hindi agad niya ito binuksan. Ilang gabi niyang tinititigan ang kahon habang sinasabay ang kaba sa bawat hampas ng hangin. Isang gabi, binuksan niya ito. Nasa loob ang lumang panyo ng nanay niya, may dugo. At isang papel, manipis, tila sulat ulit. Hindi kita nasamahan noon. Pero sa huling gabi, ako ang kasama mo. Doon na siya tuluyang bumigay. Napaupo siya sa sahig ng kusina, tahimik lang. Walang luha, walang hikbi. Pero ang mata niya, punong-puno ng galit, takot, at hindi masabing lungkot. Gaze moment. Walang salita. Kasi sa sobrang sakit, wala nang dapat pang sabihin. Lumabas siya ng bahay. Bit-bit ang mutya. Bit-bit ang sing-sing. At sa dibdib, baon ang tanong, kung ang kasalanan ay minana, pwede bang ako na rin ang wakas nito? Pumunta siya sa ilog, kung saan huling nakita si Junjun. Tahimik ang tubig, pero sa ilalim may gumagalaw. Hindi isda. Parang buhok. Parang kamay. Tapos biglang may sumulpot sa likod niya. Isang babae. Maputi ang balat, mahaba ang buhok, may pakpak na parang dahon. Hindi ka nila naiintindihan, Elias. Pero ako, nakikita ko kung sino ka. Sino ka? Diwata ako ng tubig. Tagapangalaga. Pero ngayon tagapuna. Dahil binuksan mo ang pinto ng lumang kasunduan. At ang pinto hindi na basta nagsasara. Lumapit ang diwata at inilapat ang kamay sa dibdib niya. Dala mo ang alaala ng patay. Pero hindi ka papatay. Bakit ako? Tanong niya. Dahil ikaw lang ang hindi umalis. Umalis ang diwata na parang tinangay ng hamog. Naiwan siyang mag-isa, nanginginig. At sa likod niya, may anino na namang dumaan, pamilyar. Hawak ang kandilang itim. Si Miko. Tumalikod siya. Miko. Pero wala na ito. Kandila lang ang naiwan. At sa apoy nito, tila may gumuhit na mukha, mukha ng isang batang umiiyak, pero ang luha, dugo. Muling bumalik si Elias sa bahay. Dumiretso sa altar ng nanay niya. Ang litrato ngayon nakatalikod na. Hindi niya ito inikot. Basta naupo siya sa harap nito at bumulong. Hindi ko alam kung ililigtas ko ang mga tao o kung ako na lang ang dapat mawala. At habang binubuksan niya muli ang liham ng nanay niya, may biglang tunog mula sa labas, sigaw. Boses ng bata. Mama, ayoko na, napatigil siya. Tumayo. At nang sumilik siya sa bintana, may nakatayo sa gitna ng daan. Basang-basa. Umiiyak. Bata. Pero walang mukha. At sa likod nito may gumagalaw na aninong kasinlaki ng bahay. Napalunok siya. Hindi makagalaw. Paano kung ikaw ang tanging alaala na gusto ng kalimutan ng mga patay? Ngayon, ikaw ba? Makakatulog pa pagkatapos mong marinig to? Hindi na umalis ang takot. Gabi-gabi na lang, paulit-ulit ang panaginip ni Elias. Nakatayo siya sa gitna ng masukal na kagubatan, may malamig na hangin at sa harap niya, isang pamilyar na figura babae. Pero wala itong mata. Tanging butas lang,
itim at malalim, at sa bibig nito, lumalabas ang parehong mga salita, buksan mo na. Oras na. Pagkagising niya, laging basa ang likod ng kanyang damit, at nanlalagkit ang hangin sa paligid ng kama. Tila may bumisita. Hindi tao. Minsan, naaamoy niya pa ang amoy lupa, bulok, hilaw at basang palay. Isang gabi, nagising siya sa kakaibang ingay. Hindi sigaw. Hindi tahol. Parang mga ibong nagsisisigaw pero walang makita sa labas. Nakatayo siya sa gilid ng bintana, pilit nilalabanan ang panginginig, at sa dilim, naroon na naman ang batang walang mukha. Nakatayo lang, tahimik, pero sa likod nito, aninong gumagalaw, isang nilalang na may 4 na paa at baluktot ang leeg. Sa umaga, kahit araw na, hindi nawawala ang bigat sa dibdib ni Elias. Kahit kasama si Miko, hindi rin ito gaya ng dati. Tahimik na rin si Miko ngayon. Hindi na nagtatanong. Pero kitang-kita sa mga mata niya na gusto niyang maiyak. Gustong magtanong hanggang kailan tayo ganito. Pero hindi niya masabi. Gaze moment. Dalawang magkaibigan na puno ng takot, pero parehong ayaw maging unang bumitaw. Minsan, habang naglalakad sila sa tabing ilog, may biglang umatungal na aso mula sa likod ng mga damuhan. Pero nang silipin nila, wala namang hayop. Ang mas nakakakilabot, nakita nila ang putol na lubid na para sa tali ng aso. At sa lupa, may mga bakas hindi paa. Hindi rin kamay. Parang kuko. Elias, bulong ni Miko, minsan naiisip ko baka dapat lumayo na lang tayo. Baka hindi na tayo ligtas dito. Pero umiling lang si Elias. Hindi niya masabi kung anong bumabalot sa kanya, galit ba o takot. O baka pareho. Kasi sa bawat araw na lumilipas, unti-unti na niyang naiintindihan, ang singsing na suot niya, hindi lang alaala. Isa itong panata. Isa itong pirma sa kasunduang hindi niya alam na pinasok. Isang gabing walang buwan, habang nakaupo siya sa gilid ng altar ng nanay niya, muling lumiwanag ang mutya. Mahina. Parang pulso ng patay. At kasabay nito, may bumagsak na sulat mula sa itaas ng aparador. Lumang sobre. Nakalagay sa likod, sa huling pagkakataon, anak. Binuksan niya ito. Puno ng lumang sulat kamay. May mga bagay na hindi mo kailangang saluhin. Pero minsan, ikaw lang ang natitirang mailakas para gawin yon. Ang puso mo ang magsasara ng pinto o magbubukas. Kasabay ng pagbasa niya, narinig niyang bumukas ang pintuan sa kusina. Unti-unting umangat ang malamig na hangin. Paglingon niya, wala namang tao. Pero sa sahig, may bakas ng paa. Basa. Mabigat ang hakbang. Tila may pumasok mula sa kabilang mundo. Doon niya naisip, hindi na sila naghihintay lang. Paparating na sila. Lumapit siya kay Matyas kinabukasan, dala ang sulat at ang mutya. Sa ilalim ng puno ng mangga, tahimik silang nag-usap. Matagal na naming alam, ani Matyas, na ang kasunduan ay hindi pa tapos. At may isa sa linya ng lahi ng aswang ang kailangang magsara ng pinto. Lahi, tanong ni Elias. Aswang. Tumango si Matyas. Hindi ka nila sinaktan noon, Elias. Kasi ikaw ang susi. At ikaw rin ang magiging banta. Hindi na siya nakapagsalita. Tao lang siya pero bakit ganoon ang tingin niya sa akin? Para bang alam na nito kung kailan siya mamamatay. Kinagabihan, may pumutok na ilaw sa bahay. Sunod-sunod.
Tila may dumaan sa mga kwarto. Nagtago sila ni Miko sa ilalim ng mesa, hawak-hawak ang kandila. Walang salita. Tanging ungol lang ng hangin at tunog ng bubong na tila may gumagapang. May kailangan tayong gawin, sabi ni Elias. Hindi ko alam kung paano pero alam kong hindi na to matatapos kung mananahimik tayo. Miko, nanginginig pero tumango. Kahit ano pa ko, hindi kita iiwan. Nag-umpisa silang maghanda. Hindi ng armas, wala silang baril, wala silang bala. Pero binasbasan nila ang bahay gamit ang langis. Naglagay ng asin sa bawat pinto. Pinunasan ang lumang singsing ng nanay niya ng tubig ulan na iniipon nila mula pa noong 1 linggo. Sa bawat galaw nila, ramdam nila ang bigat ng gabi. Parang ang buong bahay ay humihinga, mabagal, mabigat at puno ng lihim. Bawat gabi ring lumilipas, bumabalik ang parehong panaginip, ang babae sa gubat. Ngunit ngayon, unti-unti na niyang nakikita ang mukha nito. At sa pinakahuling gabi, bago siya magising, nakita niya ang labi nitong gumalaw. Kung ako ang nawala para mabuhay ka, ikaw ba, kayang gawin yon para sa iba? Pagbangon niya, hawak niya ang mutya. Mainit. Parang may buhay. At sa paligid ng bahay, lahat ng pusa ng kapitbahay, nakatingin sa iisang direksyon, papunta sa kanya. Tahimik. Nagmamasid. Parang nagbibilang. Comment trigger line, kung ikaw ang kailangan niyang isakripisyo, papayag ka ba? At ngayong gabi, habang nakaupo sila sa ilalim ng buwan, tahimik lang sila ni Miko. Walang ingay. Pero sa hangin, parang may bulong, tapos na ang paghihintay. May humakbang sa labas ng bahay. Mabigat. Tuloy-tuloy. At sa salamin sa sala, saglit lang, pero nakita nila. Muli. Yung batang walang mukha. Nakatayo. At sa likod niya, mukhang Elias. Pero mas matanda. Mas madilim ang balat. At ngumingiti. At sa mga matang itim, may anino ng kung sino talaga siya. Ikaw ba handang makita ang sarili mong naging halimaw? Mula noong gabing nakita nila ang refleksyong hindi nila maipaliwanag sa salamin, yung batang walang mukha at ang mas matandang bersyon ni Elias, hindi na sila mapakali. Parang lahat ng tao sa paligid nila ay hindi na totoo. Parang may nanonood, kahit sa simpleng paglalakad sa palengke o pagtawid sa kalsada. Ang liwanag ng araw. Hindi na rin kasing init. Parang pinipigil ng ulap ang bawat sinag na gustong pumasok sa mundo nila. Kinabukasan, hindi na pumasok si Miko sa bahay. Hindi rin siya sumagot sa mga tawag ni Elias. Nakita na lang siya sa sapa, nakaupo, blanko ang tingin. Tahimik. Nang lapitan ni Elias, hindi ito kumibo. Miko, tanong niya. Anong nangyari? May sinabi sa akin sila kay Matias kagabi. Sabay bitiw ng malalim na buntong hininga si Miko. Na hindi ka lang tagapagmana ng sumpa, Elias. Ikaw mismo ang dahilan kung bakit nagising ang puro. Napaatras si Elias. Anong ibig mong sabihin? Yung nanay mo di. Patuloy ni Miko, hindi makatingin sa kanya. Isa siya sa nagbukas ng pinto. Matagal nang nilihim ng mga matatanda to, hindi aksidente ang pagkamatay niya. Isinakripisyo siya, pero hindi siya nawala. Naging tagapangalaga siya ng lagusan. At ikaw ang susunod. Tumigil ang mundo ni Elias. Ang puso niya parang binigwasan mula sa loob. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang tumakbo palayo. Pero hindi siya makagalaw.
Bakit ngayon mo lang sinabi? Galit at luha ang sabay na sumabog mula sa kanya. Lahat ng ito, lahat ng nararamdaman ko, lahat ng nakita ko, lahat ng takot ko, bakit hindi niyo sinabi? Hindi makasagot si Miko. Isang matang puno ng pagsisisi lang ang naibigay niya. Gaze moment. Ang dating mata ng kaibigan, ngayon ay mata ng kasabwat sa matagal na lihim. Umuwi si Elias na mag-isa, dala ang mutya na ngayon ay tila mas mabigat. Paglapag niya sa mesa, bigla itong gumulong ng kusa. Tumigil ito sa harap ng isang lumang litrato ng kanyang ina, at saka unti-unting nagbago ang kulay, mula sa malaperlas na liwanag, naging kulay ugat. Maitim. Parang nilason. Nang gabing iyon, hindi siya nakatulog. May naririnig siyang tunog ng alinggawngaw mula sa mga pader. Parang basag na tinig na paulit-ulit, buksan mo na. Oras na. Pero iba na ngayon ang pakiramdam. Hindi na ito paanyaya. Parang utos. Parang may galit. At sa ikatlong beses na narinig niya ito, biglang tumigil ang orasan sa dingding. 3:00 ng madaling araw. Wala nang gumagalaw. Kahit ang hangin ay tumigil. Tahimik na nakahandusay ang lahat. Doon niya napansin wala si Miko. Naglakad siya papunta sa lumang bahay ng matanda sa dulo ng purok. Sa bawat hakbang niya, nararamdaman niyang parang lumulubog ang lupa. Ang paligid, nababalutan ng ulap. Dahan-dahan siyang pinapaligiran ng mga aninong hindi niya kilala. Mga dating tao. O dating tao. Pagdating niya sa bahay, bukas ang pinto. Sa loob, amoy insenso at dugo. Sa gitna ng sahig, may bilog. At sa loob nito sila kay Matias. Dumating ka rin, mahinang sabi ng matanda. Kulang na lang ang huling hakbang. Ano to? Sigaw ni Elias. Bakit nandito si Miko? Tumango si Matias sa gilid ng dilim. Mula roon, lumabas si Miko pero iba na ang mga mata niya. Dilaw. Walang kinang ang dati niyang pagkatao. Wala akong pagpipilian, Elias, mahina niyang sabi. Ikaw ang kailangan nila. Kaya mo kong ipagkanulo, pabulong na tanong ni Elias, nanginginig. Pagkatapos ng lahat, ikaw pa mismo. Muling sumariwa sa isip ni Elias ang linya sa panaginip, kung ako ang nawala para mabuhay ka, ikaw ba, kayang gawin yon para sa iba. Ngayon, iba na ang bigat. Kasi hindi na tanong yon tungkol sa sakripisyo. Tanong na yon kung kaya niyang patawarin ang sarili sa pagkakabuhay kapalit ng pagkawasak ng lahat ng mahal niya. Tumayo si Elias sa gitna ng bilog. Ang mutya sa kanyang bulsa biglang uminit. Parang may buhay. At sa kanyang harapan, bumukas ang sahig. Isang bitak na puno ng dilim. Mula roon, lumabas ang aninong nakikita niya sa salamin. Ang matandang siya. Ngumingiti. Dahan-dahang lumalapit. Ano to? Tanong niya sa sarili. Ako ba to? O anino lang ng mga kasalanan? Lumapit ang anino at sabay silang nagsalita, oras na. Ang mutya, biglang pumutok sa kamay niya, hindi dugo kundi abo. Nawala ang liwanag. Naiwan lang ang pakiramdam na may nawala o may pumasok. Sa isang iglap, nawalan ng ulirat si Elias. Pagdilat niya, mag-isa na siya sa gitna ng puro. Umaga na. Tahimik. Wala si Miko. Wala si Matias. Wala ang mga anino. Nilingon niya ang bahay, sirang-sira. Wala na ang bilog. Wala na ang mutya. Sa kanyang bulsa,
Tanging iniwan ay ang singsing ng kanyang ina. Pero hindi na ito pilak. Maitim. May bahid ng pula sa gitna. Parang mata ng ahas. Nais niyang sumigaw, tumakbo, umiyak pero ang katawan niya, hindi na kanya. May malamig na bahagi sa dibdib niya na hindi niya maramdaman. Parang may nawawala. At sa bawat paghinga niya, ramdam niyang may ibang humihinga rin sa loob niya. Ang purok. Tahimik. Mas tahimik pa sa dati. Walang ibon. Walang tao. At sa salamin sa kanto ng lumang bahay, sa sulok ng mata niya nakita niya ulit ang sarili. Pero hindi siya gumagalaw. Hindi siya kumurap. At nakangiti. Kung ikaw makaharap mo ang bersyon ng sarili mong naging halimaw, anong gagawin mo? Hindi na siya bumalik sa bahay nila. Hindi na rin siya nagtangkang hanapin si Miko, kasi kahit alam niyang buhay pa ito, hindi na ito ang dati niyang kaibigan. Ang mga araw na lumipas ay parang mga pahina ng librong pinunit at isinaboy sa hangin. Wala na sa ayos ang oras. Ang araw minsan ay hindi sumisikat. Minsan naman, gabi na agad pagmulat niya ng mata. Sa loob-loob ni Elias, may naglalaban, yung dating siya, at yung kung anuman ang unti-unting bumabalot sa pagkatao niya. Naaamoy niya na ang amoy ng apoy kahit walang nasusunog. Nakikita niya ang mga mukha ng matagal ng patay sa salamin, bumubulong, kaya mo ba talagang tapusin ito? Dala niya pa rin ang singsing ng ina niya. Ngayon, itim na may pulang guhit. Parang may buhay. Parang tinititigan siya. Isinuot niya ito noong umalis siya sa huling pagkakataon. Ramdam niyang ito ang huling laban. Sa gitna ng masukal na gubat sa likod ng purok, kung saan dati sila naglalaro bilang bata, naroon ang lagusan. Ibinuka ng lupa ang sarili nito, parang sugat sa balat ng mundo. Mula roon, umaalingasaw ang usok at alingaw ng mga tinig na hindi na marunong umusal ng dasal. At naroon din si Miko. Nakatayo. Naghihintay. Nangingitim ang balat, parang unti-unti nang kinakain ng dilim. Pero may isang bahagi sa mata niya na parang natitira. Maliit. Halos wala na. Pero nandoon pa. Hindi pa huli, bulong ni Elias. Alam kong andyan ka pa, Miko. Lumaban ka. Ngunit mumiti lang si Miko, malamig. Hindi mo naiintindihan. Ako ang ginamit para buksan ang lagusan, pero ikaw ang susi. Lumapit si Elias. Kung ganun, tapusin na natin. At parang sagot, biglang gumalaw ang paligid. Sumigaw ang hangin. Tumigil ang mga ibon sa ere, at ang lupa ay nagsimulang manginig. Mula sa lagusan, unti-unting lumabas ang nilalang. Mataas, payat, walang balat, parang nilikha mula sa anino at galit. Sa bawat hakbang nito, natutuyo ang damo. Ang mga puno kumikiling palayo. Halimaw ka, bulong ni Elias, nanginginig. Pero tao lang ako, bakit parang mas takot pa ako sa sarili ko kaysa sayo? Dumiretso siya sa gitna ng clearing, tinanggal ang singsing mula sa daliri at itinapat ito sa nilalang. Sa isang iglap, kumislap ang paligid. Ang singsing ay lumutang sa ere, at mula rito, isang imahe ng kanyang ina ang lumitaw, mapayapa, pero malungkot. Anak, sabi nito, kailangan mong pumili. Pumili, tanong ni Elias. Piliin kung sino ang isasakripisyo. Tumango ang imahe. Hindi lahat ng nanay ay may pagkakataong mamili. Ako, hindi pinili. Pero ikaw may oras pa. Napaiyak si Elias.
Hindi ko kaya. Hindi ko kayang saktan si Miko. Kahit anong ginawa niya. Ngunit sa likod niya, biglang sumigaw si Miko, nakaluhod, yakap ang ulo. Elias, gawin mo na. Mas mabuti nang ako, kaysa ikaw ang mawala. Hindi sigaw ni Elias, tumakbo sa kaibigan, pero isang puwersa ang humarang sa kanya. Tinapon siya palayo. Tumayo siya, sugatan. Duguan ang labi, nanginginig ang tuhod. Kung may dapat mawala ako na lang. Ako na lang ni at biglang lumamig ang paligid. Tumigil ang halimaw. Tumigil si Miko. Lahat ay nakatingin sa kanya. Pumikit si Elias. Isinuot muli ang singsing. Hinawakan ito ng mahigpit. Kung ako ang dahilan, ako rin ang wakas. At saka siya tumakbo papunta sa lagusan. Ngunit sa huling sandali, naramdaman niyang may humawak sa kanya mula sa likod. Si Miko. Hindi ikaw, pabulong niyang sabi. Hindi ikaw ang kailangan nila. Ako. At bago pa man makapalag si Elias, itinulak siya ni Miko palayo, papalayo sa lagusan. Si Miko mismo ang tumayo sa gitna ng bilog. Sabihin mo sa kanila hindi kami nawasak. Pinili naming lumaban. At sa huling segundo, pumasok si Miko sa lagusan. Sumigaw si Elias, halos mapatid ang boses. Ngunit huli na. Nagsara ang lupa. Nawala ang nilalang. Nawala ang usok. Tahimik ang lahat. Walang naiwan kundi ang singsing na ngayon ay puti na muli. Malamig. Walang buhay. Lumuhod si Elias, nanginginig ang buong katawan. Tumingala sa langit at doon niya nakita ilang patak ng ulan. Una, isa. Tapos dalawa. Hanggang bumuhos ang ulan, parang binabasbasan ang lahat ng dusa at galit na naipon sa puro. Sa gilid ng mata niya may gumalaw. Akala niya multo. Ngunit hindi. Isa lang iyong puting ibon. Nakatingin sa kanya. At bago lumipad, tila tumango. Sa pag-uwi ni Elias, nag-iba na ang puro. Mas tahimik. Mas malamig. Wala na ang mga anino, pero wala na rin si Miko. Tuwing gabi, sinusulat niya ang mga alaala nila sa maliit na kwaderno. Isa-isa. Para hindi mawala. Para may makaalala. At sa salamin sa kanyang silid, hindi na niya nakikita ang matandang bersyon ng sarili. Pero minsan, tuwing umuulan, may bumubulong pa rin mula sa likod ng mga patak. Kung ikaw ang kailangan niyang isakripisyo, papayag ka ba? Ngayon, alam na niya ang sagot. Ang masakit lang wala na si Miko para marinig ito. Makalipas ang ilang linggo, tahimik pa rin ang puro. Para bang kahit nawala ang nilalang, naiwan ang anino nito sa mga pader ng bawat bahay, sa pagitan ng hangin tuwing hating gabi, sa mga puwang ng katahimikan. Pero wala na ang lagusan. Wala na ang halimaw. At wala na rin si Miko. Bumalik si Elias sa bahay nila, dala ang katahimikan na parang panibagong balat sa katawan. Hindi na siya binabangungot gabi-gabi, pero may mga gabi pa ring nagigising siyang pawis na pawis, hinahanap ang boses ni Miko. Wala. Hindi sumasagot ang dilim. At ang singsing ng kanyang ina, ngayon ay nakalagay na sa loob ng isang lumang kahon, sa ilalim ng kama. Hindi na ito umiinit. Hindi na rin ito kumikislap. Isa na lang itong paalala. Sa bawat araw na lumilipas, unti-unti niyang binalikan ang mga iniwang bahagi ng sarili. Tinulungan niyang ayusin ang bahay ng lola niyang si Aling Lita,
na ngayon ay mas tahimik na, pero mas malambing. Hindi na nagtatanong pero laging naghahain ng mainit na kanin at sabaw. Wala man silang malinaw na usapan, alam nilang pareho silang may alam, pareho nilang alam ang mga nawalan at mga nanatili. Isang hapon, habang nag-aayos siya ng lumang bowl sa silong, may nahanap siyang sulat. Sulat ng nanay niya. Hindi niya alam kung paano ito nakarating doon, pero malinaw ang sulat kamay. Maikli lang. Anak, hindi ko man nasabi noon, pero alam kong may daraang dilim sa buhay mo. Huwag mong kalimutang tao ka, at sa pagiging tao mo, nandoon ang tunay mong lakas. Hindi mo kailangang maging bayani. Kailangan mo lang piliing magmahal kahit masakit. Huwag mong hayaang kainin ka ng galit. Sa huli, yan ang susi sa paghilom. Nang mabasa niya iyon, umiyak siya. Hindi dahil sa lungkot lang. Kundi dahil parang narinig niya ulit ang boses nito, hindi sa panaginip kundi sa puso. Parang bumukas ang bintana na matagal nang nakapinid. Nagpunta rin siya minsan sa lugar kung saan huling nakita si Miko. Bitbit niya ang maliit na larawan nilang dalawa, noong mga bata pa sila, nakangiti, may putik pa sa mga pisngi. Inilibing niya iyon sa ilalim ng isang punong kahoy, sabay sabing, pasensya ka na. Hindi ko agad nakita. Pero salamat. Sa mga sumunod na araw, napansin niya ang mga hayop sa purok, mga pusa, ibon, pati ang mga kuliglig, unti-unti nang bumabalik. Ang mga halaman muling lumalago. May ilan pa ring mga kabataang hindi makatingin sa kanya ng tuwid, parang natatakot, pero alam niyang hindi na iyon galit. Paggalang na iyon. Pag-unawa. Minsan, habang naglalakad siya pauwi galing sa bayan, nadaanan niya ang isang batang lalaki na umiiyak. Nawawala raw ang aso niya. Lumuhod si Elias at tinanong, anong pangalan ng aso mo? Kaloy po, sagot ng bata. Hindi po siya umuuwi kagabi. Baka po kinain na ng anino. Napangiti si Elias, malungkot pero may init. Wala na ang anino. Pero wag mong kalimutan, minsan hindi talaga sila umaalis. Pero pwede silang matutong mamahinga. At sabay silang naghanap sa paligid. Pagkaraan ng ilang minuto, narinig nila ang mahina pero masayang kahol. Si Kaloy, lumilitaw mula sa damuhan. Niyakap ng bata ang aso. At si Elias, tahimik lang na tumingin sa langit. Noong gabing iyon, habang nakahiga sa kama, binalikan niya ang boses na dati niyang naririnig sa salamin. Ngayon, wala na ang tinig. Pero may naiwan, isang linya na paulit-ulit niyang naaalala. Kung ikaw ang kailangan niyang isakripisyo, papayag ka ba? Ngayon, alam na niya kung ano ang sagot. Hindi tungkol sa pagkatalo o panalo ang lahat. Minsan, tungkol ito sa pagpili. At si Miko, pinili siya. Kinabukasan, nagising siyang may liwanag na pumapasok sa bintana. Umaga na. At sa tabi ng kanyang kama, nandoon ang singsing. Hindi niya ito nilabas. Hindi niya ito ginalaw. Pero nandoon ito. At may bago itong anyo, may maliit na guhit sa gitna, parang bitak. Pero kapag tinatamaan ng araw, naglalaro ito ng liwanag. Parang nasira pero may ganda. Dinala niya ito sa hardin, tinignan sa ilalim ng araw, at saka ibinulsa. Hindi niya na ito isinusuot. Pero hindi niya rin ito iniwan. Isang gabi, habang naglalakad siya pauwi, napansin niyang may aninong sumabay sa kanya. Hindi multo. Hindi halimaw. Basta isang pakiramdam. Isang presensya. Hindi kita nalimutan, bulong niya sa hangin.
Kahit kailan hindi ko makakalimutan. At sumagot ang hangin, mahina, parang hininga. Parang pagtanggap. Sa huling pagtingin niya sa langit, nakita niya ang buwan, buo, maliwanag, pero may batik ng anino sa gilid. Parang paalala, kahit sa liwanag, may bahid pa rin ang dilim. At habang tumutugtog ang huni ng kuliglig sa paligid, may tanong na bumigat sa isip niya. Hindi niya alam kung saan nanggaling. Basta sumulpot. Tapos na ba talaga ang sumpa? O baka,